Hello, good evening, everyone. Thank you for joining with me tonight. I am Joffrin Villasencio. I will be your host for tonight. I will be the one that will share to you the opportunity na meron po tayo. And just like any other opportunity, excited po ako na i-share po ito. By the way, before po tayo mag-umpisa, I would like to share a little bit of myself. I've been in the business since 2011, so medyo matagal-tagal na rin po. And bago ho ako naging full-time po dito sa negosyo na 'to, ako po ay isang dating empleyado din. Nagtrabaho po ako sa Pepsi Cola dito po sa Cebu, sa Minglanilla. At just like any other, just like any other, uh, uh, employed people po na at a certain point sa buhay po natin ay naghahanap po tayo ng, mga additional income na pagkakakitaan. I have 4 children, 2 boys at saka dalawang girls. So, most likely you already understand kung bakit kailangan po talaga natin na magkaroon ng extra income kahit na may trabaho po tayo, and I believe you can share, the same thoughts 'no, na meron po ako. So, napadpad po ako dito sa industry na 'to dahil po sa matinding pangangailangan. At that time, just like any, working people na medyo minsan hindi po talaga nakakaabot yung sweldo natin sa sa susunod na sweldo. Kaya hanap po tayo ng iba't ibang raket. At eto nga, napadpad po ako sa negosyo na 'to. Itong negosyo na 'to, ito po yung isi-share ko po sa inyo ngayon na kahit papaano po nakapagbabago po ng buhay ko. Malaki po ang naibigay sa akin ito, na malaki po ang naidulot at malaki rin pong pagbabago na meron po akong na-experience. At sana ho kung ano man yung na-experience ko, ay dream ko rin po na ito po'y ma-experience din po ninyo. So, maraming salamat po sa gabi na 'to, kinila Ma'am Candelaria, Ma'am Christine, Ma'am Jackie, Ma'am Jonelyn, Ma'am Mai, si Sir Orlando, si Ma'am Roslyn, at saka si Sir Steven. So, hindi ko na po kayo patatagalin. Alam ko po excited na po kayo. Now, let me introduce you to the company na saan ho ako nakasandal sa negosyo na 'to. Ang kumpanya po na nasa screen po ninyo, ito po yung D818 Premier Properties Incorporated. Now, ang kumpanya na 'to ay na-establish po noong July 29, 2019 dito ho sa Lapu-Lapu City, Cebu. Andiyan po sa screen po ninyo ang mga kaukulang papers para po sa negosyo natin. Sa makatuwid, itong negosyo po natin legit po tayo. Nandiyan po yung Securities and Exchange Commission po natin, yung BIR registration, yung business permit po natin, at pinaka-most important po, yung, registration po natin sa DHSUD. Ito po yung government agency na nag-o-oversee sa industry na po na 'to. So, legally operating po tayo, legit po tayo, so hindi po kayo magwo-worry. Now, let me introduce you to the management team of the company. Now, the management team is headed by our managing broker. Walang iba po si Mr. Hermenegildo B. Roylo. Si Mr. Roylo po ay hindi lang po isang real estate broker, isa din po siyang certified public accountant. Now, kasama ni Mr. Roylo sa management ay wala pong iba kundi si Franz Villasencio. Siya po yung tumatayong president and CEO natin, at siya po yung nagha-handle ng digital at saka online distribution natin dito sa DPPI. Kasama din po natin si Juliet Plania, siya po yung Vice President at yung Chief Finance Officer po natin. Siya po yung nag-handle ng admin operations natin at saka doon sa mga releases ng mga komisyon. At yours truly po, ako po yung nag nag-o-orient sa inyo ngayon. Ako po yung Director of Sales and Marketing. Kami pong apat, nandito po kami sa management team na 'to para tulungan po ang bawat isa para po mag-succeed po sila sa negosyo natin dito. So, maraming salamat po. Take notice na lang po kayo sa mga names po na 'to, ito po yung makakasama niyo po sa journey niyo po towards success. Now, yung D818 Premier Properties Incorporated ay kinuha po namin sa isang Bible verse, at ito po yung Deuteronomy chapter 8 verse 18. At ito po nakasaad po dito sa verse na 'to,
You shall remember the Lord your God, for it is God who gives you the ability to get wealth, that he may confirm his covenant that he swore to your fathers as it is this day. Now, ang D818 po or DPPI ay isa pong Christian company. At dito po naniniwala po kami na maliban dun sa skills, maliban dun sa mga trainings na tinuturo po natin sa mga members po natin, naniniwala po kami dito na ang Panginoong Diyos po ang nagbibigay po sa atin ng abilidad, kapasidad para kumita po ng pera. At naniniwala po kami na lahat po ng blessing na meron po tayo dito in terms of income, commission at iba pa, ito po ay biyaya po sa atin mula po sa Diyos. Kaya yan po yung pangalan po ng company po natin. Now, ang vision po ng company natin ay gusto po natin na ma-recognize bilang premier realty firm, na itong realty firm na 'to ay magpo-provide ng following services. Magkakaroon po tayo ng mga innovative solution. Kaya nga ngayon meron po tayong digitalization sa kumpanya po natin. Magaling na serbisyo 'no, kasi gusto natin na satisfied yung mga kliyente na meron po tayo. At higit sa lahat ini-empower po natin yung mga members natin na matutunan kung paano patakbuhin ang negosyo na 'to. On the other hand, ito po yung mission po natin. Ang mission po natin is to honor God in all aspect of our business. Kaya po, dahil po dito, sinisiguro po natin na nagkakaroon po tayo ng high levels of professionalism. Nagbi-build po tayo ng long-term relationship dun sa mga kliyente po natin at pati na rin po dun sa mga kasamahan natin. Ginagamit po natin yung technology para makapag-leverage po tayo gaya po nito. At higit sa lahat, nagpo-provide po tayo ng training para ma-empower po ang lahat ng mga members po natin dito po sa D818. Now, ang DPPI core values po ay naka-acronym po siya sa mga letters na DPPI din po. Ito po yung discipline, passion, perseverance, and integrity. Hindi ko na po isa-isahin po 'yan at ito lang po yung iha-highlight ko po. Dito po sa core values na 'to, ito po yung gusto natin na makilala po tayo. Gusto po natin na 'pag nakita po tayo sa mga tao sa labas, makikita po nila ang isang DPPI member na disiplinado, hindi nali-late sa mga meetings, hindi nali-late sa mga appointments, may passion, mahal niya yung trabaho niya, nagpupursige, hindi po nagki-quit at higit sa lahat ito po'y trustworthy. Kaya po may integridad. Etong core values na 'to gusto po natin makilala tayo sa industriya na 'to. Now, ang negosyo po na papasukan po natin ay real estate. Sa madaling salita po, ang real estate, ang ibig sabihin po nito ay lahat ng mga bagay na naka-attach po sa lupa. Gaya ng bahay, naka-attach po siya sa lupa. Mga condominium, mga mall, mga commercial complex, naka-attach po siya sa lupa. Kahit po mga memorial gardens, mga private cemetery, part na po yan ng real estate. Ito po yung negosyo po natin. Ano po ba itong negosyo na to? Noong June 29, 2009, ang gobyerno po natin ay nag-enact po ng isang batas. At ang batas na po na to ay ito po yung Republic Act 9646. At ang nakasaad po dito sa batas na to, na ang layunin ay ma-regulate ang industry na to kasi before, marami pong mga pagkakataon na may mga kliyente po na kahit papaano po nagagancho din po sila, na-scam ba. Minsan nakabili ng mga property na ilang beses na naibenta at hindi lang po dun sa kliyente, may mga sellers din po tayo na kahit papaano po hindi rin po nabigyan ng komisyon. Kaya ang layunin ng batas na 'to ay maprotektahan ang dalawang panig, yung kliyente at saka yung seller. At kaya ang ginawa ng gobyerno, naging na-professionalize niya. Ngayon po kailangan na po talagang mag-PRC, okay. So, eto po ay isa na pong ganap na kurso. Ang tawag po sa kurso na 'to ay Real Estate Management, 4-year course na po siya. Pero siguro ikaw ngayon na nakikinig, siguro sasabihin mo sa sarili mo or itatanong mo sa sarili mo, "Eh, paano 'yan, Joff, na
hindi naman ako nakapag-aral bilang isang real estate broker, so paano ako makapagnegosyo? Now, sa batas na 'to, sa itong Republic Act 9646, meron pong provision po diyan, ito po yung nasa Section 32 of Republic Act 9646. At dito po nakasaad ang corporate practice of the real estate service. Sabi ng section na 'to, na ang isang kumpanya or korporasyon, as long as nakarehistro lang po siya sa Securities and Exchange Commission at meron po siyang duly registered na real estate broker, ay pwede ho siyang mag-engage sa isang real estate service. Sa makatwid, ang D818 po ay para po siyang agency. Agency po na may mga tao at yung mga tao na gumagalaw po dito, kasali na po ako do'n, ay nagta-transact po tayo ng business under the licenses of D818 Premier Properties Incorporated. Ang D818 po ang nakipag-usap sa mga developers at nagkakaroon po ng mga agreements para lahat ng mga member niya ay pwede pong mag-engage into the real estate selling. Okay? So legit na legit po tayo dyan, nagko-comply po tayo. Now, gaano ba kalaki yung industry na 'to? Kasi baka papasok ka, tapos pabagsak ang industry na 'to. Wala ho akong data sa 2024 pero malamang po nag-increase po siya. Sa 2023, galing pa po tayo ng pandemic po niyan, ay nasa 564 billion pesos na po ang industry na 'to. Gano'n ho kalaki ang industry na 'to. So ibig sabihin na kung eto ay papasukin mo na negosyo, nasa nasa pataas po ang negosyo na 'to. So malaki po ang tsansa natin na kikita at kikita po kayo, okay? Now paano ba makapag-start ng negosyo dito? How are you going to start your own business here? Malamang lahat naman siguro tayo ay nag-desire na makapag-start ng business. So paano nga ba? Now, ito po yung gagawin po natin, napakasimple lang po yung gagawin po natin. 'Pag kayo po ay gagawin po ninyo ang negosyo na 'to, ito lang po yung mga activities na meron po tayo. You just have to make yourself available. Meron po tayong mga PKS. Ano po ba yung PKS? Ito po yung Project Knowledge Seminar. Meron po tayong mga site tour. Pinupuntahan po natin ang mga project site kung saan po sila located para kung meron man tayong mga kliyente, ay ito po ay kabisado po natin ang lugar kung saan po ito. Meron po tayong mga trainings, attend po tayo ng mga trainings. May mga online training, may mga offline training, at marami pong klase-klaseng training. May digital training, marami ho. At aside from that, meron din po tayong mga events na mga ginagawa na kailangan po niyo pong mag-attend para magkakaroon po kayo ng idea kung ano bang meron sa industry na 'to. So etong apat lang po na 'to, pabalik-balik lang po natin ginagawa po 'yan hanggang ma-master po natin. Kaibigan, ito lang po, wala pong negosyo, wala pong opportunity na biglang pasok mo, pera agad. Kailangan po nating aralin, matutunan natin kung paano natin gawin yung negosyo, at by the time na we are already aware on how are we going to do and conduct ourselves with the business, kabisadong-kabisado na ninyo. Okay? So, ito yung gagawin natin. Una is selling. Ang kagandahan po ngayon, ang bentahan po, when I started in my career in the real estate business, dati ho pahirapan, kasi wala pa pong social media, walang Instagram. Ang hirap po ng communication. Ang hirap po nagpag-connect sa mga prospect kasi wala kang means para makapag-connect po kayo. Wala pa ngang cellphone dati, wala pa yung mga text-text, mga chat-chat. So napakahirap. Ngayon po ang kagandahan po natin ngayon ay pwede na po nating i-utilize ang online selling. At ang kagandahan pa nito, ang kumpanya po natin ngayon ay starting to offer websites para po sa mga members po natin. Para yung mga members po natin, mas madali po silang makapagbenta kapag meron po silang website. Bakit ho? Kasi kung meron po kayong website, madali na pong pumili ng ng properties yung mga kliyente nyo kasi titingnan na lang niya doon sa loob ng website ang lahat ng mga paninda mo, 'di ba? Magiging mas mabilis at madali.
Now, ano po ba yung mga ibebenta natin? Ang ibebenta po natin ay yung mga project na meron pong license to sell. Yan po yung LTS, mga bahay at lupa, mga condominium, mga condotel, mga memorial gardens. May mga lote din po as long na meron din po siyang license to sell. Napakasimple lang po intindihin po 'to. 'Pag ang isang property po ay wala pong lisensya, siyempre bawal po yun ibenta kasi walang lisensya. So, kailangan bago po natin ibenta ang isang property, alamin po natin kung meron na po ba siyang lisensya. 'Pag meron na pong lisensya, may license to sell na po siya, legit na po ang property na yan kaya puwede na po nating ibenta po yan. Okay. So, yun lang po yung, titingnan po natin. But don't you worry, dun sa mga training po natin, unti-unti po ninyong malalaman po yan. Ito, overview pa lang muna yung pinag-uusapan natin dito. Okay. Now, the second one is, aside from selling, you are going to build your best team. Kumbaga, i-assemble mo yung pinakamagaling mong team. Parang Avengers, 'no? I-assemble mo yung pinakamagaling mong team kasi dito ho 'pag meron po kayong team, nandun po yung long-term residual income, okey? Pangmatagalan pong income. So, how are you going to start earning? Paano po ba kayo mag-umpisang kumita po dito? Now, lahat po tayo the moment po papasok po kayo sa negosyo na 'to, lahat po tayo mag-uumpisa po bilang isang property liaison specialist. Bilang isang PLS or property liaison specialist, yung starting rate po natin ay 2.5%. Now, para po magiging mas madali ang pag-present po natin ng computation, i-assume na lang po natin na yung value ng property ay nagkakahalaga po siya ng 1,000,000, ng 1,000,000. Kaya po nakita po niya diyan po sa screen na for every 1,000,000 sales. So ibig sabihin, if nakabenta po kayo ng 1,000,000 worth of property times 2.5%, yung gross income niyo po ay nasa 25,000. Now, wala naman hong magic po diyan sa bentahan, eh. Kung masipag ka, marami kang maibenta. Kung tatamad-tamad ka, kokonti na rin yung puwede mong maibenta. Kung masipag ka, kung kaya mong magbenta ng 2,000,000, may 50,000 ka. Kung kaya mong magbenta ng 3,000,000, may 75,000 ka. 4,000,000, may 100,000 ka. Nasa sa'yo po kung magkano yung gusto mong kikitain. Pero hindi po diyan nagtatapos. Bakit 'to? Kasi lahat po ng mga members po natin, ini-encourage po natin na mag-build po kayo ng team. Bakit importante po ang mag-build ng team? 'Pag nag-build po kayo ng team, one day po kayo po ay magiging isang sales supervisor. 'Pag kayo po ay nagiging isang sales supervisor, yung rate niyo po ay aangat na. Magiging 3% na po 'yan. At higit sa lahat, ito po, tingnan niyo po sa screen, ang magiging potential income po ninyo sa 1,000,000 na benta ay 75,000 po. Makikita niyo po kung paano lumaki yung income mula dun sa ikaw lang mag-isang nagbenta at dun sa ikaw ay meron ka ng grupo, lalaki at lalaki po yung income mo. Kaya meron po tayong mga seminars na gaya po nito kasi tinutulungan natin lahat ng mga members natin na at least kahit papaano po makapag-recruit po sila para makapag-build po sila ng team. Okay. Now ang tanong, paano ba magiging isang sales supervisor? Now, ang gagawin niyo lang po ay mag-recruit po kayo ng mga interested na magiging isang property liaison specialist. Now, marami po tayong kakilala, kamag-anak at kahit sino po. Pero one thing for sure, hindi na po stranger sa inyo ang social media. The reason ho kung bakit nandito po kayo ngayon ay malamang dahil din po sa social media. So babalik at babalik lang po tayo doon sa social media. Ang pangalawang requirement po ay magbuo ng at least 10,000,000 group sale. Hindi po benta mo lang, kundi benta ng buong grupo mo. 'Pag meron na pong benta ang buong grupo mo at umabot ng 10,000,000, alam niyo po guys,
Kung ikaw lang mag-isa magbenta, hindi po gano'n kadali po 'yon. Pero kung marami kayo sa team, sa grupo, kahit tig-iisang milyon pa 'yan, madali pong ma-achieve ang 10,000,000. So anong mangyari 'pag meron ka ng 10,000,000 group sales? Ikaw ay ma-promote bilang isang sales supervisor. At 'pag ikaw ay na-promote bilang isang sales supervisor, magkakaroon na po kayo ng leverage income na 0.5%. Now magkano po ba 'yan? Ang 0.5% po ay nagkakahalaga po 'yan ng 5,000 for every 1,000,000 sale. Ano po ba yung ibig sabihin? Now ang ibig sabihin ho, 'pag ikaw ay isang supervisor na at meron kang na-recruit, tawagin po natin 'yan sa word na downline. 'Pag meron na po kayong downline at ikaw ay isang supervisor na, 'pag nakabenta yung downline mo ng 1,000,000 worth of property, ikaw na upline po niya ay meron po kayong ₱5,000 for every 1,000,000 sale. Kung ang downline mo ay nakabenta ng 2,000,000, may 10,000 ka. Kung ang downline mo nakabenta ng 3,000,000, may 15,000 ka. Kung ang downline mo nakabenta ng 4,000,000, may 20,000 ka. So ibig sabihin, kung marami ang downline mo, maraming magbibigay sa iyo ng ₱5,000. Kaya ang pinaka-teknik po dito ay paramihan po ng recruit. Paramihan po ng recruit. Tapos, of course, i-monitor niyo po yung recruit niyo. Alagaan po ninyo yung recruit niyo. Samahan niyo po siya sa mga training. I-coach niyo po sila. I-assist niyo po sila. I-inform niyo po sila kung meron pong mga trainings, mga seminars. Bakit ho? Kasi 'pag sila ay natuto na kung paano gawin ang negosyo na 'to, tuloy-tuloy po yung magiging kitaan po ninyo. Now, the next level is becoming a sales manager. 'Pag kayo po ay nagiging isang sales manager, ang magiging rate niyo po ay 3.5% na po. Tingnan niyo po sa screen. Ang magiging potential na income niyo po ay ₱235,000 per month. Gano'n ho kalaki. As long as ikaw ay magiging isang sales manager. Now, paano ba maging isang sales manager? Madali lang ho. Ang gawin niyo po, patuloy lang po kayo sa pagre-recruit. Now, sa kadami-dami ng downlines na meron ka, malamang merong isa po diyan na ma-develop magiging isang sales supervisor. Yan, tingnan niyo po sa screen yung may SS, okay, sales supervisor po yan. 'Pag meron kang nai-promote sa downline mo, check ka na sa unang requirement. Ang pangalawang requirement ay magbuo ng 15,000,000 group sale mula ho sa mga property liaison specialist na outside doon sa sales supervisor mo. Kaya mag-recruit ka talaga ng mag-recruit ng mga bagong magiging members. Now, wag kang mamroblema sa 15,000,000 group sales. It's because kung i-analyze mo 'yan, ang kailangan mo lang ay 15 people na magbenta ng tigwa 1,000,000 each. So kung meron kang 15 people magbenta ng 1,000,000 each, eh meron kang 15,000,000. So, siyak na. 'Pag nangyari po 'yan, ikaw ay magiging isang ganap na sales manager. So, ano yung magiging kitaan mo kung ikaw ay isang sales manager? Kung ikaw ay isang sales manager na, bawat bagong recruit, eto ha, pakinggan niyo po. Bawat bagong recruit, 'pag nakabenta yan ng 1,000,000, ang mapupunta sa'yo ay ₱10,000. So kung ikaw ay manager tapos may downline ka, nakabenta ng 1,000,000, 10,000 sa'yo. Manager ka eh. Kung nakabenta yan ng 2,000,000, 20,000 sa'yo. Kung nakabenta yan ng 3,000,000, 30,000 sa'yo. What if marami kang tao na ganun? Marami kang tao na nakakabenta, eh malaki ay yung magiging kitaan mo. Kaya po umaabot po yan ng 235,000. Aside from that, doon po sa downline mo na nagiging isang supervisor,
meron ka pa ring kikitain do'n na tigfa 5,000 for every 1,000,000 sale. Wala ka ng pinoproblema do'n kasi yung supervisor na downline mo, siya na ang nag-aalaga ng mga tao na 'yan. So kumbaga, leverage income mo na talaga. Kaya po, umabot po ng 235,000. Kung ikaw ba, kumita ka ng 235,000, happy ka na ba? Kung ikaw happy ka sa 235,000, gamit po yung chat box na 'yan, type niyo po, number 1, 'no? Para at least alam ko po na nakikinig po kayo diyan, 'no? 'Pag ikaw ay happy sa 235,000, gamitin mo yung chat box na 'yan at type mo yung number 1, 'no? Tingnan natin kung sino ba yung happy sa 235,000, be. Ayan, si Jackie sabi niya happy siya sa 235,000. 'Yan, si Ma'am Candelaria, thank you ma'am, si Ma'am Jonilyn, happy siya sa 200. Si Christine, happy din si Christine, 'no? Sino pa? Sila lang ang happy sa 200, hindi kayo happy sa 235,000? Kasi malaking malaking kitaan na 'yan, malama marami na po tayong utang na mababayaran niyan, 'no? Si Roslyn, 'no? Sabi niya as in wow, 'no? Si Sir Orlando, happy na rin sa 235. Si Sir Steven, happy na rin sa 235,000. Pero guess what? Hindi pa tayo nagtatapos diyan. Meron pa po tayo at patuloy po kayong nagbi-build, nagre-recruit, pinapalaki po yung grupo mo, aabot ka one day bilang isang sales consultant. 'Pag ikaw ay nagiging sales consultant, yung rate mo ay magiging 4% na po ngayon. Ito po yung highest na puwede nating maibigay kasi yung industry hanggang 5% lang po 'yan. Okey, yun po yung standard, eh. Pero tingnan niyo po sa screen, yung potential na kikitain niyo po kalahating milyon na rin po 'yan. Hindi na po 'yan para sa akin hindi na po maliit 'yan, malaking bagay na po 'yan. So, paano ba maging isang sales consultant? So, gaya po ng pagiging manager, sa mga downlines po ninyo, ay kailangan lang po ninyong mag-develop ng isang sales supervisor, yan po yung SS, no? Eyes on the screen please. At saka isang SM, no? Sales manager, hindi po yan Shumart, ha? Sales manager at saka sales supervisor. Alam niyo po, madaling ma-spot yan. Ang tao po na nagbi-build din po ng mga downlines, one day yang mga downline mo na yan, mapo-promote po yan. So 'pag nai-promote na yan, tuloy-tuloy ang kitaan mo diyan. So saan ka magko-concentrate? Tingnan mo diyan sa right side ng screen mo. Kailangan mo kasing magbuo ng 20 million group sales. At eto po ay dapat manggagaling sa mga property liaison specialist. Now, sa madaling salita, kung ang 20 million ay ikaw lang ang mag-build po niyan or magbenta niyan, ay hindi po gano'n kadali po 'yan. So malamang ang pinakamadaling paraan ay maghanap ng 20 people na magbenta ng tigwa 1 million each, ang total pa rin 'yan ay 20 million. Check pa rin po 'yan for your promotion. So 'pag 'yan ay nai-comply mo, yung leverage income mo ay magiging 1.5% na. So ano po ba yung value ng leverage na 'yan? Kung ikaw ay isang sales consultant na ngayon, every time na meron kang bagong recruit, 'pag nakabenta yan ng 1 milyon, ang magiging override commission mo ay 50,000 pesos. Sa madaling salita, kung meron kang dalawang tigwa 1 milyon, ang income mo ay 30,000. 'Pag meron kang tatlong tao na nagbebenta ng 1 million each, ang income mo ay 45,000. 'Pag meron kang apat, ang income mo ay 60,000. Gano'n ho. At do'n naman sa supervisor na downline mo, may tig-10,000 ka every 1 million sale nila. At do'n naman sa na-promote na manager, meron kang tig-5,000 for every 1 million sale. Again, nawala, 'wag po kayong mamomroblema kung hindi pa po ninyo masyadong na-absorb po ito. Ang encourage ko po sa inyo ay
balik-balikan lang po na pakinggan po 'to at dagdag na explanation mula po sa mga uplines niyo, maiintindihan at maiintindihan na po ninyo 'to the moment na mag-a-attend po kayo ng mga training. Yan po ang kabuuan ng kalahating milyon. Kaya po dito po sa negosyo po natin marami pong mga nabago na buhay. Marami po ang mga dati hong empleyado na ngayon po nagfu-full-time na po dito sa negosyo natin. Marami po dito na dati ho walang bahay, ngayon nagkabahay. May mga nakabili na rin po ng mga sasakyan sa atin dito. May mga nakapag-travel na po, local at saka international. Bakit ho? Kasi ito po ay life-changing opportunity po na 'to. At ang kagandahan po nito, para po kayo ay mag-join, ay wala po kayong babayaran po kahit piso. Kung ikaw ngayon na nakikinig, 'no, by the way, diyan po sa chat box po ninyo, doon po sa mga bago na ngayon lang po nag-attend, puwede po paki-type number 2 para at least alam ko po kung sino po ang mga bago po na nandito po ngayon na nag-join. Paki-type po number 2, 'no? Paki-type po number 2 sa mga 'yan si Steven. Sa mga bago lang po 'no, si Ma'am Fatima, si Ma'am Candelaria, congratulations for coming here tonight and thank you very much for allowing me to share the opportunity to you. So, etong tatlo sina si Ma'am 'no, at saka si Sir. Ayan si Ma'am Mai din, 4 na sila 'no. So, si Sir Steven, si Ma'am Fatima, Ma'am Candelaria, at saka si Ma'am Mai. Anybody pa? Anybody na ngayon lang po nakapag-join sa atin? Okay. Now, if you are interested to join with us, ang gagawin lang po ninyo wala po kayong babayaran. Ayan 'no, nakalagay po diyan, no membership fee. Doon po sa person na nag-invite po sa inyo, 'no, may nag-invite po sa inyo dito sa negosyo at saka si Vivo 2310, bago din po 'no. Now, ang gagawin niyo lang po, doon po sa person na nag-invite po sa inyo dito sa negosyo, humingi po kayo ng link para makapag-register po kayo. Mag-prepare lang po kayo ng isang valid ID at yung resume ho or biodata, 'di na po kailangan gumawa nun, i-fill up na lang ninyo po doon sa form. 'No, sa online form. So, fill up lang po ninyo, tapos mai-send na po 'yan. The moment na mai-submit po 'yan, magkakaroon po kayo ng confirmation, makikita niyo po 'yan na confirm, kayo po ay makapag-start na po na magbenta at makapag-start na po kayo na mag-recruit para makabuo po kayo ng team. At magkakaroon po kayo ng sarili niyo pong dashboard para doon niyo po imo-monitor yung magiging downlines po ninyo. Yung upline po ninyo, siya po yung magga-guide, okey? Right after na fill up niyo po ito, first things first po, magpa-ID po kayo. Kasi kung wala po tayong ID, para po tayong kolorom po niyan, 'no? So, first step po 'yan, just ask the help of the person who invited you para makapagpa-ID po kayo, 'no? "Sir, okey lang po ba yun na 'di mo na ako ngayon ngayon ay voter certificate pa po follow up?" Yes po, ma'am. Yung voter certificate niyo po, picture niyo lang po 'yan, tapos yun po yung i-attach po ninyo. Okey na po yun, 'no? Kasi ang hanap lang po namin yung validity of the name, na ikaw talaga 'yan, okey? So, ano po, after po kayo makapag-register, first things first po, sabihan niyo po yung upline po ninyo na magpa-process po kayo ng ID kasi para magiging legit po tayo. Then, tanong po ninyo sa upline po ninyo, do'n po sa person na nag-invite po sa inyo, ano yung mga available training kasi every week po meron po tayong mga available training. At sa pagdating po ng March, meron na po rin tayong mga online training na puwede rin po kayong mag-join sa mga online training. So, magiging convenient but most importantly, nais po namin na makita po kayo in person kasi iba pa rin po yung in person, 'no? Iba pa rin po yung in person. Magbigay po kayo ng time kasi wala pong negosyo na hindi po magsa-succeed kung hindi po natin bibigyan ng time. Lahat po tayo may kapasidad pong umasenso. As long lang po ay bibigyan lang po natin ito ng priority at ng oras, 'no? Ako po dati
empleyado din po ako. Nagbigay ako ng oras kasi alam ko yung pangangailangan ko at kailangan kong i-solve yung matinding pangangailangan ko. At kung ikaw ay maka-reflect dun sa mga dinaanan ko, then welcome to the club. Welcome to the real estate business. Okay? So, that ends my presentation for tonight, 'no. Hindi naman po siya gano'n kahaba, napakasimple lang po. At ito lang po, 'no, aanyayahan ko po kayo, yung mga, ah, kasamahan po natin dito, yung mga ano po, yung mga nag-invite po sa inyo. By the way, bago po tayo magbabay, gusto ko lang po malaman, yung mga bagong recruit po ngayon, bago pong nag-join, puwede po paki-type kung saan po yung location po ninyo para at least alam po natin, para mai-refer-refer po namin kayo kung sino po ba yung mga team leaders sa area na 'yan. Puwede po ba mai-type kung saan po yung location po natin? Talisay, si Steven, si Mai nasa Tagbilaran, si Christine nasa Butuan City, um, sino pa ba? Si Ma'am Candelaria nasa Bacolod City, si Ma'am Fatima nasa Minglanilla. Okay. Now, ito guys, doon sa Butuan City, whoever is the upline ni Ma'am Christine, paki-contact po si Pastor Junji, siya po yung leader po natin sa Butuan City. Dito naman si Steven sa Talisay. Every Monday po, Steven, ay meron po tayong assembly po diyan sa Plaza Margarita sa Workplace Cafe. Okay? Every Monday po 'yan at 10 o'clock in the morning. So may mga seminars and training pong ginagawa po diyan. Now si May naman, kung sino po yung upline ni May, paki-contact po si, Lynn Dolugin at saka si Ana Lizelle Dano. Sila po yung leaders po natin sa Tagbilaran para mai-connect po kayo po doon at makasama po sa mga trainings. Tapos si Ma'am Candelaria naman sa Bacolod City, yung upline po ninyo ma'am, tanungin niyo po, sa Bacolod City may office po tayo nasa Araneta Street, nasa Yusay Building. Sa Yusay Building po nasa 220, room 220 po tayo. Hanapin niyo po yung leaders po natin, si Teody Baynosa at saka si Miss Arlene Sian, 'no? Sila pong dalawa yung leaders po natin. So, i-keep in touch niyo lang po, may regular schedules po sila doon para matanong po nila. Tapos si Ma'am Fatima naman, sa Plaza Margarita po ma'am, sabihan niyo po yung upline po ninyo, Plaza Margarita, nasa Minglanilla po yan, nasa Workplace Cafe, every Monday po at 10 o'clock. Okay? Tapos si Sir Orlando dito sa Mandawi City. Sa Mandawi City, sir, pwede po kayong mamili, no? You can go every Tuesday in IT Park, 10 o'clock at Workplace Cafe, nasa Ayala Central Block po tayo. Workplace Cafe, 10 o'clock, every Tuesday po yan. Okay? Just ask the person na nag-invite po sa inyo. Okay? At si ano naman si Vivo 2310 nasa Escalante City. Ang project po kasi sa Negros Occidental ay nasa Silay, Talisay at saka Bacolod. Okay? Meron din po nasa Victorias but only a few. But I suggest you go swing doon po sa Bacolod City, nandun po yung office natin. Ask the upline mo na lang kung ano po, saan po yung location ng office para makontak po si Teody Baynosa at saka si Arlene Sian. Now, si Hayes naman nasa Carmen, Cebu. Ang north po natin ay nagmi-meet po siya every Wednesday bukas, no? Every Wednesday bukas, 10 o'clock sa One Space Cafe. Sa One Space Cafe, madali po siyang i-locate kasi nasa likuran lang po siya ng Liloan Municipal Hall. Okay? Sa likod ng Liloan Municipal Hall, tanungin niyo lang po yung upline po ninyo para ma-connect po siya ni Miss Novelyn Alcover. Si Miss Novelyn po ang nag-handle po ng North Division po natin. Every Wednesday may seminars and mga trainings din po. Okay? Now si Peter naman sa CDO,
You ask the person po na nag-invite po sa inyo para ma-connect po siya sa leader po natin. May manager po tayo sa Cagayan de Oro, si Ma'am Imelda Risi at saka isang supervisor, si Ma'am Melanie. Okay? So i-ask niyo na lang po yung upline po ninyo para mai-connect po natin ni Ma'am Melanie at saka ni Ma'am Imelda Risi. Si Ma'am Imelda po, siya po yung manager po natin at si Ma'am Melanie, siya po yung supervisor natin in the area. Okay? So, just ask lang po the person who invited you kasi sila po may alam po sila, no? Kung who are the person na i-connect para po dun sa mga schedules na mga activities po on the respective places. Okay? Sino pa ba dito? One Space Cafe po, Ma'am Hayes, no? One Space Cafe at the back of Liloan Municipal Hall, no? At you ask your upline na para mai-connect ka kay Miss Noveline Alcober, na. So you ask the person na nag-invite po sa inyo na mai-connect po kayo kay Noveline Alcober para ma-additional po kayo dun sa group chat. Mailagay po kayo sa group chat kung saan po na location. Kasi may mga group chat po ang every location. Okay? So, that's it, no? Guys, thank you very much for joining with me tonight. Ayaw ko pong i-hold kayo ng matagal kasi alam ko po na magpapahinga pa po ang bawat isa sa atin kasi may trabaho pa po tayo bukas. No, maraming salamat. Ako po pala si Joffrin, Joffrin Villasencio po at sana ho magkita-kita po tayo in person, no? Para kahit papaano po ay magkakilala po tayo. Thank you and God bless you all. Bye-bye!